Siya na POV. Anong ba talaga ang nangyari dati? May ginawa ba akong hindi maganda, kaya naging masama si Zane sa akin noon? Bakit wala akong maalala? Gaano kalala ba iyon? Alam kaya ni Lola Alma? Here, kumain ka muna. Buntis ako, walang paligoy-ligoy na sabi ko, habang inaalalayan akong makababa sa kama. I know, nagulat ako roon. You know about it. When? Matalim itong nakatingin sa akin, pero agad ding nawala. Nadulas ang lola mo, kaya narinig ko, tapos may gana kap ang lumayo sa akin. Why? Do you think, hindi ko kayang panindigan ang pinagbubuntis mo? Ang anak natin. Matalim din ang tingin ko sa kanya. Kasalanan mo naman kung bakit ko inilihim Dahil ang akala ko nga, na may relasyon kayo ng ate ko. Nililito niyo ako sa mga mukha niyo Hawig na hawig kayo na triplets tapos ang style pa ng buhok niyo ay the same. Kung hindi ko lang narinig ang pagkakaiba ng boses niyong tatlo, ay hindi ko matanto. Kurutin pa kita riyan sa singit, naiinis ako sa inyo, lalo na iyong naghatid sa akin sa Elsla niyo raw. Hindi pa ako nakakaganti sa kanya, sisipakan ko pa lang. Pwede naman sabihin sa akin na hindi siya si Zane, pero ang dami pang sinasabi. Nanggigigil ako Sabi ko sabay pakita ng facial expression kung paano ako nena sa lalaking iyon. Sorry about that. Ganoon talaga ang gago na yun. He is the black sheep in our family, kaya pagpasensyahan mo na, natatawa ni Zane na sabi, habang nilapag niya sa malit na lamesa ang pagkain ko. Agad akong umupo sa silya, at nilantakan ang pagkain na nilagay niya sa plato ko. Hindi ko na siya pinansin, at baka mawalan ako ng gana sa kinakain ko, dahil na naman sa topic namin, na until now hindi ko alam kung paano ko paniwalaan. Ang gulo niyang magkwento. Kumain ka rin, baka hindi ka pa kumakain. Sabi ko sabay tingin sa kanya. Sumilay ang ngiti ni Zane, at agad kumuha ng plato para kumain din. Kung hindi ko pala siya sinabihan na kumain, ay hindi pa pala siya kumakain. Hayes, pasalamat ka ang gwapo mo ngayon sa bagong haircut mo. Natapos akong kumain at sa sobrang busog ko nga, ay halos hindi ako makatayo sa kinauupuan ko. Napapangiti na lang ako na busog ang mga babies namin. Nasaan ba tayo? Why? Tatakas ka. Hindi ka na makakalayo pa sa akin love, kung pwede tat-alien kita ay gagawin ko. Pinagsasabi mo, nagtatanong lang po, at huwag kang mag-alala, dahil hindi naman ako lalayas, pero depende parent sa sitwasyon, taas kilay ko na sabi. Mas lalo kitang ikukulong dito sa isla, at mas lalong hindi ko sasabihin, kung saan tayo hanggang sa, maalala mo na ang lahat, at mapatawad mo ako. Sabihin mo na kasi para malaman ko. Soon baby, soon. Magpahinga ka muna, bago kita ipakilala sa mga kapatid kong pangit, bago sila lumaya sa harapan ko. Saad ni Zane. Pangit ka riyan. The same lang ang mga mukha nyo, kaya kung pangit sila kasama ka na roon. Agad na sabi ko, mas lalong magkasalubong ang mga kilay ni Zane. Mas gwapo ako sa kanila. Uy, bakit sabi nung isa na mas gwapo siya? Natatawa kong sabi sa kanya. Pag-aawayan ba namin ang mga mukha nila? Babe, just focus on me please. I don't want to get jealous because of them, just focus on me. It's really you who compares yourself to them. Bakit ako ang sinisisi mo? So good luck Mornet. Umiling si Zane sa sinabi ko, habang magkasalubong pa rin ang mga kilay niya, habang nagliligpit ng mga pinagkainan namin. Tulad ng sinabi ni Zane na magpahinga ay sinunod ko. Tumabi siya sa akin na humiga, at pareho kaming nakatulog habang kayakap ang isa't isa. Ngunit bigla akong napabalikwas ng bangon, dahil sa masamang panaginip. Pinagpawisan ako, at taas-baba ang dibdib ko, habang hinahabol ang paghinga ko. Hey, what happened? Agad ding nagising at umupo si Zane sa kama, at dinaluhan ako. Anong nangyari, babe? What happened? Tell me, what's wrong? Paulit-ulit na tanong niya sa akin. I'm having a bad dream, Zane. Kind of scary. I run fast as I could. Parang may humahabol sa akin. Parang may gustong pumatay sa akin. I'm scared, Zane. Really scared. Hagulgul ko, habang nanginginig na umiiyak sa harapan niya, kaya niyakap niya ako ng mahigpit. Calm down, panaginip lang ang lahat. Hindi yan totoo.
Don't be afraid, babe. I'm here. I'm here. Calm down. Paulit-ulit ni Zane na bulong sa akin, habang nanginginig pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit nanaginip ako ng ganoon. First time kong nanaginip ng ganong kasama. Maraming dugo sa damit ko, habang tumatakbo papalayo. Hindi malinaw sa akin kung sino ang humahabol sa akin. Hindi rin malinaw kung sino ang nagsabi na tumakbo ako. Hindi malinaw, basta ang alam ko lang, sobrang nakakatakot ang panaginip ko. Ayoko nang balikan, ayoko nang maalala, dahil pakiramdam ko mababaliw ako sa nakikita ko sa sarili ko, awa at pandidiri sa sarili ko. Dahil sa walang tigil na panginginig at pag-iyak ko, ay may pumasok na mga nurse sa loob ng kwarto, hanggang naramdaman ko na lamang pagkahina, dahil sa ginawa nila sa akin hanggang sa nakatulog ako muli. Matalim ang tingin ko sa lalaki, na kung makatingin ay isang manyak ng buong taon. Akala mo naman gwapo. I rolled my eyes. Paano niya kaya nilason ang ate ko? What? Do I look like a monster to you, sister-in-law? I know that look. I'm handsome and yummy, at the same time. Right, love? Tukoy niya kay ate. Nasa mahabang lamesa kami nagtipon-tipon, dahil gusto kong makasama silang kumain ng tanghalian, pero parang pinagsisihan ko pa yata, na dito kumain sa labas na kasama ang unggoy na ito. Ikaw talaga love, kaya tuloy matalim makatingin sa'yo ang kapatid ko, dahil ginaganyan mo. Sambit ni ate sa kanya, kaya nilabas ko ang dila ko para asarin pa siya lalo. Ang loko nagtago pa talaga sa likod ng ate ko habang tumatawa. Ang sarap niyang asarin love, pareho sila sa kamukha ko, parehong seryoso sa buhay at pikunin. Aniya sabay tawa habang nag-peace off sign. Do not mind about him. I told you, kulang lang yan ng gatas, noong kabataan namin. Saad ni Zane, at umupo katabi ko, habang inaasikaso ako. Nilagyan niya ng pagkain ang plato ko. Natakam akong kumain ng bulalo, kaya ito ang pinaluto ko sa kanilang chief na kinuha nila papunta dito sa isla. Nakausap ko na rin si Lola Alma, bago ako bumangon sa kama kaninang umaga. Tawang-tawa nga si Lola, hindi ko tuloy maisingit na tanungin siya, kung may alam ba siya sa nakaraan ko. Thank you. Saad ko at kumain na hindi sila tinawag, malaki na sila, kaya na nila ang sarili nila. Kain tayo. Love kain, Zane pare. Ziviel tol. Kain, sister-in-law, luto ko yan, masarap ba? Natatawa niyang sabi. Tinaliman ko siya ng tingin, pasalamat ka, at may natitira pa sa akin na pasensya, at baka ibalibag ko talaga ang mukha niya. Babalik tayo sa Maynila, para sa check-up mo, babe. Puntahan natin ang Oggine mo. Tumanggo lamang ako kay Zane. Pagkatapos naming kumain, ay nag-usap-usap ang magkakapatid. Ngayon na magkasama na talaga silang tatlo, ay ngayon ko natanto na magkaiba lang yata sila ng boses, dahil kung may makakita sa kanila, ay alam mo talaga na triplets, at halos magkapareho ang mga mukha nila. Kung titingnan mo ng maigi, ay seryoso at mabait si Zane, samantalang si Ziviel ay ganun din seryoso, at kung kakausapin mo lang ay saka mo pa maririnig ang boses niya. At yung isa, alam mo talagang playboy at masayahin, matinik rin sa chicks. Paano kaya sila nagkakilala ni ate? So, it was Ziviel ang nasa profile mo that time. Na gusto mo sanang ipakilala sa akin pero ayaw ko naman. Tapos may paabi pa na nasa ibang bansa ang gago, iyon pala nasa Pilipinas lang. May bahay sila sa ibang bansa, pero dito naman na malagi sa Pilipinas, puwera lang kay Yerek at Zane. Wala akong ibang balita sa kanila, exactly during that time. Natawa ako sa sinabi ni ate. Imagine, yung taong nakakasalamuha ko ay si Ziviel rin pala, na akala ko ay iyon na si Zane. Nakakaduda lang kung bakit, nililham niya ito, kahit sa akin. Pakiramdam ko may lihim ang pamilya nila na hindi pinaalam sa publiko. And then naalala mo ba na pumunta ako sa Singapore? Nakilala ko roon si Yerek, may kulay pa ang mahaba niya na buhok, at may bigote, kaya hindi ko makilala na kamukha niya si Ziviel. Tapos inaway ko pa nga siya dati, kung bakit bigla na lang sumusulpot sa harapan ko, noong pumunta kami sa bar ng friends ko, at bigla niya akong hinalikan sa lobby, dahil nga raw there iyon ng mga kaibigan niya. Ayon na sapak na wala sa oras sa mukha,
Hanggang hindi ko alam kung ano ang nangyari na, sunod-sunod na rin ang pagkikita namin. Hanggang ito nga, malandi siya, marupok ako kaya nabuntis. Nasisiyahan pa na wika ni ate. Ang tindi naman pala ng tadhana, at sa mga magkakambal pa kami napunta ni ate, pero kahit kailan, hindi ko pinagsisihan na Zane ang dumating sa buhay ko. He is my savior, he is my everything. I love him so much. Lalo ngayon na naliwanagan na ako, na wala silang relasyon ni ate, na naging tapat siya simula na naging kami. Mas lalo ko siyang mamahalin, at kung may nagawa man ako na hindi maganda noon or si Zane sa akin, ay sana mapatawad namin ang isa't isa. Nauna sina Ziviel at ate na umuwi pabalik ng Maynila, samantalang kami ni Zane ay kinabukasan pa. At bago sila umalis ay tanging habilin ni Ziviel and Eric, na sana patawarin ko ang kanilang kapatid na si Zane, pareho raw kaming biktima sa nangyari. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Kaysa sumakit ang ulo ko, ay hinayaan ko na lang muna. Let's go inside, malamig sa labas. Mahinang bulong ni Zane sa akin, habang kayakap niya ako sa likod, habang nakaupo kami pareho sa isang malapad na kumot. Gabi na at nandito kami sa dalampasigan na isipan na mag-dinner. Later na muna. Hindi naman kami nilalamig ni baby. Isa pa ang init ng katawan mo kaya balance lang. Mas lalo ni Zane akong hinapit sa katawan niya, at hinalikan ang ulo ko. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala na nakabuo ako. Natawa ako dahil sa sinabi niya, and at the same time ay biglang uminit ang pisngi ko. Sinagad mo ba naman, sabi mo kung hindi ka gagamit ng proteksyon ay ipuputok mo sa labas, pero ano ginawa mo noong huling talik natin? Nagsisisi ka ba na nakabuo tayo? Medyo may lungkot sa boses ko sa huling tanong ko. Nag-o-overthink na naman. Ngayon naman ay hinalikan niya ako sa pisngi at lobby. Kahit kailan babe, hindi ko pinagsisihan, mas lalo ko pang pagigihan sa susunod, para makarami tayo, aniya sabay tawa. Kunot-nuo akong nakatitig sa kamay naming dalawa na magkahawak. Bakit? Ilan ba ang gusto mo na anak? May twins na tayo. Though, I don't have any idea if it's a girl and a boy, or both are the same gender. Dagdagan pa natin. Hindi naman sa ayaw ko, pero I'm just curious what if mabuntis ulit ako. As long as you can babe, I'm not pressuring you. Much better kapag marami tayong business, at walang mamamahala roon, aniya na natatawa. Just kidding babe, ikaw ang magdadala sa kanila, kaya sayo ako makikinig, he softly said and gave kisses on my cheek. Marami pa kaming pinag-usapan about our future, walang nakaraan na kasama, tanging saksi ang katahimikan ng buong isla. Ang isla na kung saan ay malapit lang pala sa isla ng mga magulang ko. Tulad ng sinabi ni Zane, ay umuwi kami kinabukasan sa Maynila. Agad kaming nagtungo sa aking OB-GYN, para sa next check-up ko. Nakita ko kung gaano kumikinang ang mga mata ni Zane, na makita ang nasa monitor. Hinalikan niya ako sa noo, thank you, babe. Thank you for everything. Aniya habang pinugpog na ako ng maraming halik sa noo at lobby, kaya natatawa na lang ang nurse, dahil sa ginagawa ng mahal ko. Magpakasal na tayo. Sa tingin ko naman this time, ay hindi ka natatakas, yeah. Mas lalong lumapad ang ngiti ko. Hindi na ako lalayo, magpapatali na ako sayo, sambit ko, at agad namilog ang mata ko, nang may sinuot si Zane na singsing sa palasengsingan ko. Zane! Matagal ko nang ginawa iyan, ako mismo ang nagdisenyo, at gumawa niyan babe, with your facial expression. You loved it, right? Sobra. I giggled. Hugis heart ito, nakapalibot ang diamond sa loob ng maliit na hugis puso, at sa gitna ay may gold na may letrang S at Z. Parang invisible siya sa malayo, pero kung lapitan mo, ay makikita ang nakaukit dito. YZ at hindi V na Vino. Leon ang unang name na nilagay mo diba? Wala sa sarili kong tanong, habang pinagmasdan ito habang nakahiga pa ako sa kama. Para talaga ito sa akin. Lumapit si Zane sa may tenga ko, at bamulong. Because that's the name how you moaned my name, when we made love, babe, kinurot ko siya sa tagiliran. Ikaw ha, ang aga-aga, uwi na nga tayo, sambit ko. Mas lalo ko pa siyang kinurot, dahil sa nakakaloka niyang ngiti. Tumigil ka ha, walang magaganap mamaya,
dahil matutulog ako. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Zane, habang may pakagat pa sa kanyang lobby. Napailing na lang ako, buti na lang kami lang ang tao sa loob ng kwarto na ito, dahil lumabas na muna ang objay namin. Binisita namin ni Zane si Lola sa bahay, at doon muna kami namalagi ng ilang araw. Hindi nawawala ang ngiti ng Lola Alma ko. Basta masaya ako, na sa wakas makakahabol pa ako sa mga apo sa tuhod. Sa kanila ko na lang kaya ibibigay ang last will and testament, sa tingin nyo. Lola naman, sabay kami ni Ate Jean na nagreklamo, nandito rin siya sa bahay. Mauuna ang kasal ng ate ko, at ang pilyo na yun sa susunod na linggo. While me and Zane, ay sa susunod pa na buwan while Ziviel. Sa nakalap ko na balita, ay liligawan niya ulit ang probinsyana na nakilala niya. Wala kaming pake sa will na iyan Lola, ang mahalaga sa amin ay ikaw lang. Wika ni ate. Yes Lola, mabubuhay po kayo ng matagal, makikita mo pa ang mga apo nyo. Makakasama mo isa sa kanila habang nanunood kayo ng K-drama. Diba? Kaya laban po Lola Alma, laban lang po. Sambit namin sa aming pinakamabait na Lola. Kapag ipinagkaloob pa sa akin ang mahabang buhay ng Panginoon, mga apo. Makakasama ko pa kayo, kaya salamat, dahil kung darating man ang araw na aalis man ako sa mundo, na pinahiram na buhay sa akin, ay masaya ako na nakikita ko na masaya kayo sa mga partner nyo. Kaya salamat and wait, hindi naman kayo napipilitan sa dalawa na iyan. Lalo at may kilala ako sa pamilya na mga mornet na ayoko sana makita. Ha, Lola, wala naman po. Mahal ko po si Yerek ko. Me too Lola, mahal na mahal ko po si Zane. Sino naman po ang ayaw niyong makita sa pamilya nila Lola? Tanong ko. Never mind mga apo, sasakyan ko na lang ang mga kaiabangan niya. Sana sa akin dapat kamukha ang mga apo ko, hindi sa kanya, Hayes. Ang lakas pa naman ng mga dugo nila, she murmured. Are you sure na hindi ka muna sasama sa amin, Lola? Tanong ni ate kay Lola. Sabado ngayon, at gusto sana namin siyang isama. Umiling siya sa amin, habang pinahinaan na muna ang volume ng kanyang pinanood na Korean drama. Hindi na, as you can see I'm watching Korean drama, much better na ganito ang mapapanood ko, kaysa makita ko ang mukha ng bruha na iyon. Nangunot naman ang noo namin ni ate, dahil hindi namin alam kung sino nga ba ang ternutukoy ni Lola. Mga magulang ba ni Zane? Si mommy ba? Ayon sa ekspresyon ng mukha niya, ay parang nang-aasar lang ang Lola. Uuwi naman tayo after ng dinner sa kanila, Lola, pangungumbinsi namin. Minsan kasi gusto namin na makasama si Lola, but this time, hindi yata namin pwedeng pilitin. Siya lang dapat ang masusunod at hindi na kami namimilit. Dadalo lang ako kapag araw na ng kasal nyo. Napabuntong hininga na lamang kami ni ate, wala na talaga kaming magawa ni ate. Nagpaalam na kami kay Lola Alma, na aalis na, iniwan namin siya sa kanyang kwarto, kasama ang nurse habang natatawa na siya, dahil sa pinapanood niya na drama. Sino kaya ang ayaw na makita ni Lola Alma sa bahay ng mga mornet? Tanong ko. I don't have any idea too, malalaman natin iyan sa tamang panahon. Saad ni ate, habang magkahawak kamay kaming bumaba sa hagdanan. Habang pababa kami, ay narinig yata kami ni Zane at Yerek, kaya agad kaming dinaluhan ng dalawa para alalayan. Nakapagpaalam na silang dalawa kay Lola Alma, na isasama kami sa bahay nila, kaso kinukulit pa namin ni ate ang aming Lola. Ayaw talaga, tanong ni Zane, ngumiti ako sa kanya. Ayaw manunood daw siya ng K-drama, alam mo naman yan ang stress reliever niya. Next time pa raw siya sasama papunta sa inyo, sabi ko. It's okay, naintindihan namin si Lola. Let's go. Sabay kaming lumabas ng bahay, kanya-kanya kami ng sasakyan na gagamitin. Convoy na lang napapunta sa kanilang bahay. Sa penthouse ni Zane ako matutulog mamayang gabi. Sila ni Ate Jean, ay hindi pa nila alam. Are you okay? Mahina akong lumingon kay Zane, na ngayon ay nagmamaneho ng kanyang favorite Porsche. Aha, why? Are you happy? Tanong niya ulit. Everyday naman, bakit ang dami mong tanong ngayon? Nothing, gusto ko lang malaman palagi. Sambit pa ni Zane, na mas nagpalapad lalo ng ngiti ko. Kahit hindi mo itanong sa akin, masaya ako na kasama kita,
If you still remember, noong mga bata pa tayo, di mo lang alam na sobrang crush na kita, hanggang sa katagalan, na in love na nga ako sa iyo, tapos ang ending iyong laging nakakasalamuha ko sa event, ay hindi pala ikaw kundi kamukha mo lang. Bakit hindi ka ba agad nagpakita sa akin, during that time, para naman sana hindi masayang ang oras ko sa iba, baka malay natin, kasal na tayong dalawa, at malaki na sana ang mga anak nating dalawa, wika ko na nagpatigil sa kanya. Binalik muna ni Zane ang atensyon sa minamaneho, bago binalik ang tingin sa akin, habang naka-red light. Ngumiti ito, may nararamdaman ka na talaga sa akin noon. Oo, akala mo joke lang iyon. Sinamang-utan ko siya, na mas lalong napatawa sa kanya, kaya nahampa ko siya sa balikat. I'm sorry, kasi di ko akalain na the same pala tayo na nararamdaman. Pinigilan ko lang dahil bata ka pa. Bata ka pa, hindi na ako bata noong nagkakilala tayo ha. Ngumuso ako, dahil tama siya, bata pa ako, pero kung makakrush ako sa kanya, abot hanggang bahay yung ngiti ko, kapag nakakasalamuha ko siya sa school. Para akong baliw, kaya nagtataka naman si Lola sa akin. Basta bata ka pa kaya bawal, hanggang, may sasabihin pa sana si Zane, pero agad ding kumatok si Yurek sa sasakyan namin. Binaba ni Zane ang bintana, kaya matalim ang tingin ko sa lalaking makatingin sa gawin namin, na parang sinapian kong makangisi. Naputol tuloy ang sasabihin ni Zane. Hello sister-in-law, baba na kayo? Kanina pa tayo dumating, ang bagal niyong bumaba. Naglaplapan pa yata kayo dyan sa loob. Oops, agad kumari pa ng takbo ang lokong iyon papasok sa bahay nila, nang tangkain ko na sana naibato sa kanya ang lipstick ko na hawak. Konti na lang talaga, ipabarangay ko na yang kapatid mo. Sambit ko, pero tinuwanan lang ako ni Zane, kaya sumimangot ako. Ganyan talaga iyan, I told you, kulang siguro yan ng gatas noong kabataan namin. Wika ni Zane, habang tinatanggal ang seatbelt ko, at busy naman ako sa paglalagay ng make-up sa mukha ko. Feeling ko kasi, ang lante kong tingnan ngayon, kaya kailangan kong buhayin ang sarili ko, para hindi naman matakot ang pamilya ni Zane sa akin. Nauna na sina ate sa loob ng bahay nila, samantalang kami ni Zane, ay papasok pa lang ng bahay nila. Be careful, paala ni Zane, habang nakaalalay ang kanyang kabilang braso sa bewang ko. Thank you, ngiti kong sabi sa kanya, at ginawaran ko siya ng halik sa lobby. Subalit bigla naman namula ang mukha ko, nang nasa labas na ng pinto pala ang mommy ni Zane. Bigla akong nahiya kaya natawa sila. Hi tita, mommy? Nahihiya kong bati sa kanya. Nakasing lapad ng ngiti ng mag-iina, habang namumula naman ang mukha ko. It's okay, iha, good noon sa inyong dalawa. Timing ang dating nyo, dahil kakatapos lang maluto ang mga favorite food ng aking dalawang buntis. Masayang wika ni mommy, pagkatapos ng yakapan naming dalawa. Really po, wow! Actually, gutom na naman kami ng baby ko po, kanina pa. Sabi ko at sumama kay mommy, na hindi na nagpaalam kay Zane, narinig ko na lang itong napasinghap sa ginawa ko, kaya tawang-tawa naman ang ginang. Sabi ko sa iyo anak, basta buntis ay huwag ninyong got-oman, kung ayaw kayong iwan. Sambit ni mommy na nakabungisngis sa akin. But mommy, ay bilasan mo na lang maglakad riyan, iiwan ka talaga ng asawa mo. Nasa taas pa ang ate mo iha kasama si Yurek, maliligo muna ang anak ko, bago sila pumanhik sa dining para kumain. Wika nito. Dinala ako ng ginang papunta sa dining table, at tulad nga ng sabi niya, ay marami na ang nakahain na pagkain sa lamesa. Bigla tuloy akong natakam sa nakahanda na mukhang masarap nga. Hey you, what's up? Late na ba kami? Boses pa lang, ay hindi ko na tinapunan ng tingin, at baka biglang umasim ang mukha ko, at hindi makakain ng marami dahil sa isang Yurek na yan. Hindi pa naman Iho, maupo na kayo, malapit na ang daddy nyo na dumating, kaya pwede na tayong magsimulang kumain, susunod na raw siya. Wika ni mom, at bigla naman akong nahiya. Hintayin na lang natin mommy si daddy, para sabay-sabay na po tayo, narinig kong wika ni ate na sinang-ayunan ko. Baka gutom na kayong dalawa, Shana. You said, you're hungry. Ngumiti ako, it's okay mom. I agreed to ate Jean, let's wait for daddy to arrive before we eat. Sambit ko. Are you sure guys?
Okay, sige. Basta kapag gutom na kayo, ay kumain na kayo, at huwag na kayong mahiya. Aniya habang ang dalawang lalaki, ay abala naman sa pag-uusap about business. 10 to 15 minutes, ay darating na raw si Daddy. Maya-maya ay nakarinig kami ng ugong ng sasakyan, hindi na kami hinayaan na sumama pa kay Mommy, kasama ang dalawang katulong para salubungin si Daddy, kundi hinintay na lang namin sila sa hapagkainan. Uuwi kayo. Dito na lang kami mamaya, at bukas pa kami pupunta ng Tagaytay. Tagaytay, may bahay ka roon? Tanong ni Zane sa kanyang kapatid. Of course tol, ako pa ba? Buti nga at tinggagap ako ni Valentino, pinagbutuhan pa ako ng mga gago, kung pwede ba raw ako magkaroon ng bahay doon. Ang mga gago na iyon, akala mo naman hindi mga gago, noong wala pa silang asawa, lalo na sina Carlos Jasper at Edsel Montenegro. Mabuti at nadala sa santong dasalan. Sumbong nito habang napapailing, dahil sa sinapit niya na akala mo pinarusahan muna bago tinanggap. Mabuti pala ako, may discount sa jewelry, ang sinabi ko kaya tanggap agad. Si Zane. Aba, kaya pala nalugi tayo noong isang buwan sa jewelry shop, dahil ikaw pala ang salarin. Gago, sarili ko yung gawa ang in-order nila. Ganoon ba, akala ko, never mind, aniya sabay tawa, ito yung Tagaytay na kung saan na subdivision nakatira sina Dark at Riker. Hello, everyone, napalingon kami sa dumating, at sabay na kasama ni Mommy at Daddy ay si Zeviel, at hindi lang siya nag-iisa, dahil may kasama siya. Ayon sa mukha nito ng dalaga, ay hindi ito taga-city. Tumayo kami at pinakilala ni Zeviel ang kanyang partner, habang ang mga magulang nila ay ang lapad ng ngiti. OMG, hindi ko ma-imagine, na soon magiging daddy na ang mga babies ko, na dati nakadidi pa sa bidbiran. Kayong lahat, magpakabait kayo sa mga partner nyo. Huwag na kayong mag-asawa, kung papalit lang naman kayo ng partner. Anyway, let's sit everyone, dahil kanina pa naghihintay ang pagkain. Let's talk about life, how you guys meet your partner after we eat or while eating, basta bawal ang bastos, or forbidden words in front of our food. Ani ni Mommy at sumang-ayon kaming lahat. Habang kumakain kami, ay nakarinig kami ng yapak ng sapatos. Sabay kaming lumingon, sa kung saan ito nanggaling. Bumungad sa amin ang isang medyo katandaan na bisita. Magka-age lang yata sila ni Lola Alma. Am I too late to join? She smiled widely. Granny, sabay tawag ng tatlong lalaki. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.